Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Ano po yung pinakikinggan ninyo? Energy FM. Energy FM? Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah. Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo, energy! 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 106.7 Energy FM. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa magandang hapon kina Alfredo Guevara dyan sa may Baseco. Hello po sa inyo. Baseco, Manila yan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At syempre gusto ko din batiin si Lance Bernabe or Berberabe. Ayan. Maraming salamat sa lagi mong pag-update sa akin tungkol sa Pinoy Big Brother. Dahil alam mo yun, kanya ding nabalitaan na ang Pinoy Big Brother pala ay medyo parang itong October 14 i-unveil na nila. Tama ba? Oh. Hoy, hindi ka mag-ano, di ba? Oo nga, ayun yan. Kumbaga parang i-unveil na nila yung tungkol nga sa pagbubukas muli ng bahay ni Kuya, diba? Jerwin De Leon from Singapore, hello po sa inyo. Cathy Amos all the way from Australia. Isang magandang hapon po o araw sa inyong lahat dyan, diba? Siyempre, makakalimutan ko ba naman na lagi nakaantabay sa atin si Ate Alicia Balatbat. Hi po ng Lola Nenas. Magandang hapon po sa inyong lahat, diba? At syempre sa mga nagagandahan na mga stylist dyan sa may I Love Cut Encarnacion sa lahat ng kanilang mga branches. Hello po sa inyong lahat dyan, sa kanilang mga customer na nagpapaganda ngayon. Go lang, gano'n. Sa magandang hapon sa inyong lahat dyan, diba? Si Ate Corina Dano, hi! Magandang hapon. Ayan, si Alfredo Guevara, ayan, lagi yan nakaantabay sa atin, diba? Yan ang isa sa mga nagpapatotoo sa visa ng MX3. Tama ako, Kuya Alfredo, diba? Kamusta naman? Magkita-kita tayo malapit na. May San Andres kami ulit, diba? Magkita-kita tayo ulit dyan ng bonggang-bongga. Anyways, naku, eto na. Tumunga na tayo sa ating pangalawang Chika! Uy, alam nyo ba, nakakatuwa, no? Itong si Joros Gamboa, diba? Na kahit pa sabihin mong, oo, marami nangyari sa kanyang career bilang isang artista, diba? Marami din siyang mga kinasadlakan na kung ano-ano mang issue, 'di ba? Pero ito'y pilit pa rin niyang, alam mo 'yon, na pilit pa rin po niyang kumbaga parang itinayo ang kanyang sarili sa pagkakadapa, 'di ba? Na ngayon ay para bang sinasabi nga niya na yung platform na meron siya ngayon, 'di ba? Ay gusto niyang gamitin ito para naman sa Diyos. Uy, bibihira 'yun na tipong, kasi diba, si Joros ngayon, ang gusto niya maging is mag-evangelize, diba? Na kumbaga parang ipalaganap ang salita ng Diyos sa mga kapwa niya artista sa showbiz. Yun yung kanyang gustong gawin ngayon na bilang pasasalamat sa Panginoon na patuloy siyang binibiyayaan ng different projects, diba? Kahit masabihin mo, titignan natin si Joros Gamboa, halos parang siya ang very active ngayon sa showbiz na halos left and right ang projects, diba? Kaya supporting role man yan, pero hindi siya nababakante. Kumbaga, ito yung way niya para bilang pasasalamat sa Panginoon, sa blessings sa kanyang tinatanggap sa araw-araw, diba? Is
i-share din naman yung mga salita ng Diyos, lalo pat sa mga kapwa niya artista sa show business. At hindi masama yun. Diba? Nakakabilib yung mga ganito kasi katulad ni Joros na nagkakaroon ng time para gumawa ng way para mapasaya ang Panginoon. Diba? Kumbaga ito yung pagbabalik niya ng kanyang pasasalamat sa salita ng kumbaga sa Panginoon sa pagpapalaga ng pag-share lang. Kasi bihira na ngayon yan, 'di ba? Yung mga nagpapadala talaga sa inyo araw-araw ng mga Bible verse quotes, 'di ba? At syempre bibihira na rin sa showbiz industry. At kumbaga parang medyo ngayon dumadami na. 'Di ba? Tulad na lang ni Miss Patricia Javier, 'di ba? Na yung tungkol dito sa yung napakinggan nyo kaninang Imagine Me Without You, 'di ba? Is patungkol yung kay Lord, 'di ba? Totoo naman. Kung wala naman ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong lahat, wala silang career na tinatamasa, walang blessing na tayong alam mo nare-receive every day. Sabi nga ni Kuya Oji, 'di ba? Every gising is a blessing. Totoo naman din talaga 'yan ng bonggang-bongga. Kaya alam mo nakakabilib yung mga ganong artista no na bluntly na sinasabi nila. Pwera na lang kay Alvin Aragon, ano? Kasi okay na po sana yun eh. 'Di ba? Na ipalaganap mo, mag-evangelize ka, kaya 'di ba, gumawa ka ng mga kung ano mga alam mo yung ministry, mga ganyan. Pero sa maling paraan naman niya yun, gustong hikayatin yung mga tao. Hindi kagaya ni Joros Gamboa na, oo, syempre, diba, alam naman natin lahat kung paano lumaki ang isang Joros Gamboa sa showbiz. Diba? Pero na-transform siya nung nakilala niya ang Panginoon. Which is yun, bilang balik, diba? Gusto lang din naman niyang i-share sa bawat tao ito na kailangan natin sa bawat araw, diba? Lalo pat ngayon, diba? Sunod-sunod ang sakuna, sunod-sunod ang mga kalamidad, diba? Yung mga nangyayari sa ating kapaligiran na pawang ang may kapangyarihan lamang na maipatigil ang lahat na ito is yung, diba, pananampalataya at pagdarasal ng bawat isa. Kaya, to Joros Gamboa, napapabilib ako, diba? Kamukha nga ni Joros si Papa Jesus na pag magpabalbas. O, diba? Sabi ni Darrell Poconaga, amen, thank you ka for sharing that. Hindi totoo naman. Kasi bihira na talaga. Iilan, mabibilang natin sa ating mga daliri na katulad si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, 'di ba? Pure siya, kumbaga parang pure Christian siya. Na every time na magsho-show siya, he always praise the Lord for the talent na binigay sa kanya. And of course, lingid sa kalaman naman nating lahat, 'di ba, na talagang meron din namang iniinda na nasakit si Mr. Gary Valenciano, pero sa tulong ng pagdarasal at pananampalataya niya, na nagagawa niya magpatuloy, 'di ba, sa kanyang sining na kinalakihan, 'di ba, yung pagkanta, yung pag-arte, 'di ba, na napapanood pa rin natin siya na masiglang-masigla, 'di ba, na nakakaloka yun. 'Di ba? Sabi niya, yes ka, huwag lang. Oo, 'di ba? Kasi yung iba naman, ginagamit lang naman ang salita ng Diyos. Tapos ang ending, 'di ba? Katulad ni Alvin Aragon, 'di ba? Na sana man lang may maggabay kay Alvin na okay lang naman 'di ba? Na sige, pagsigawan natin yung pananampalataya natin. Pero wag mong pilitin sa paraang gusto mo. Dahil lahat naman din tayo tinuturuan ng leksyon ng Panginoon sa kanya-kanyang alam mo yon, kanya-kanyang buhay natin dahil hindi naman tayo pare-pares na araw-araw na pinagdadaanan. Tama ako, mali, 'di ba? Hindi kagaya ni Alvin Aragon na talaga ba may pangungutya ng iba at may panghuhusga? 'Di ba? Huwag ganoon. Gayahin natin si Joros Gamboa, palakpakan natin 'yon. Alam mo, gusto ko yun, 'di ba? Sobrang natutuwa ako sa mga ganong artista na dapat ito talaga yung mga patuloy na sinusuportahan, hinahangaan kasi may may humility, 'di ba? Na kumbaga parang alam niya kung paano maging grateful, alam niya kung saan nanggaling yung kanyang talento bilang artista, alam niya kung saan nanggagaling yung blessings na tinatanggap niya everyday kahit pa naging makasalanan siya, 'di ba? Kasi lahat naman tayo makasalanan, wala namang hindi. 'Di ba? Yung para kutyain mo naman yung ibang tao na hindi porket ngayon ay
may alam ka na tungkol sa salita ng Panginoon, ay may karapatan ka na rin husgahan ng iyong kapwa, 'di ba? Tama lang yung ginagawa ni Joros na i-share lang ang salita ng Panginoon. Wala namang mawawala 'di ba? Sabi nga sa iyo, 'di ba? Dati ganun din ako, 'di ba? Para ako nakukuryente yung mga ganyan. Pero ngayon parang naiba Kasi kapag talagang ninamnam mo pala talaga yung salita ng Diyos, 'di ba? At naramdaman mo at talagang pinasok mo sa iyong puso, talagang doon mo marirealize na oo nga no, buhay ang Panginoon para sa lahat. Tayo lang ang nakakalimot sa tuwing tayo ay nagiging masaya, sa tingin natin ay para bang lalo pat pag nakaka-receive tayo ng blessings, 'di ba? Na feeling mo dahil sa kabutihang ginawa mo kaya ka bine-blessed, hindi, 'di ba? Kumbaga parang mga blessings na dumarating kasi sa ating mga buhay is pamamaraan niya ni Lord para i-share mo yan sa iba. Hindi yan dahil sa ikaw lang yung pinagpala, ikaw lang yung mabait, kaya ka blessed. Hindi. Minsan kaya ka binibigyan ng sobra-sobra ng Panginoon kasi para ibahagi mo yan sa ibang nangangailangan. Dahil alam ng Panginoon na kung ano lang ang sapat na kailangan mo sa araw-araw. Tama, mali, 'di ba? Sabi niya, Kap, doon nga sa chika mo kanina, pwede si Shuvi Etrata na darn. Oo, 'di ba? 'Di ba? Mahabol talaga, 'di ba? Kamukha nga ni Joros yun. Oo nga, Jeff Tads, 'di ba? Yes po, Kap, yun lang. Wag na natin yung pansinin si Saint Alvin na nakakaloka. Sa ating nag-iisang magandang akla sa balat ng radyo. Oh, 'di ba? Pero yun lang talaga, nakakahanga. Truly. Sana dumami pa yung mga katulad din ni Joros Gamboa, no, na talagang kayang gamitin yung platforms na meron sila para, alam mo yun, na maipahayag, maikalat, 'di ba? At may pamalita ang mabuting salita mula sa ating Panginoon. Well, in the meantime, mga pangga, bukas po magkarinigan, magkatsikahan na naman tayo para sa isang umatagabong tsikahan na dala-dala ng napakagandang bakla. Wow! Self-proclaim! Muli po ako sa Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!